Mapagpala at masaya pong pagkikita pong muli mga kapatid. Ako po si kapatid na Alfonso Sahagun. Dito po sa ang Diyos ay aking kaligtasan. Pagbati po, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Manaming lahat sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo, ang Hari ng mga hari, ang Panginoong Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kalwalatian, ang nag-iisang banal, ang maamo at mabuti naming Panginoon. Naririto po kami muli, O Diyos, sa iyong harapan at paanan, upang hilingin sa iyo na kami ay mapahiram mo na iyong katalinuhan, upang ganap namin maunawaan na iyong mga salita aking ibinabahagi sa iyong mga nilalang. Amen. Magandang gabi po. Ako po ay broadcasting from Bacoor, Cavite through the courtesy of Facebook. Pero bago po ako mag-umpisa mga kapatid, ay ako po ay humihiling sa inyo na sana isuportahan niyo po ang aking YouTube channel. Na kung saan po ay meron na po akong mga videos doon. Katulad po nito. Ang title po ay Ang Diyos ay Aking Kaligtasan. Isaiah chapter 12 verse 2. Mag-subscribe lang po, mag-like, mag-share, at mag-comment. Ito po ay para sa kalalago ng ministry na Ang Diyos ay Aking Kaligtasan. Salamat po. Dito po sa aking episode na 219 219 may caption po ako ng aral ni Apostol Juan na kung saan po ay aking ihahatid sa inyo ang tungkol sa Antikristo at tungkol po dito sa ang mga anak ng Diyos. Dito po sa chapter 2 ng unang Juan po, verse 16, patuloy po tayo hanggang 29 po. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sino po yung binabanggit na sanlibutan? Si Satanas po ito dahil hanggang ngayon po ay si Satanas po ang namamahala dito sa ating sanlibutan. Kaya kita nyo naman po, dumadami na parami po ang nagiging masama, ang gumagawa ng kasamaan. Sa 17 po, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Sa 18 po, mga anak, huling oras na. Ayan po. Gaya na inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo, ay nalalaman nating huling oras na. Ito po sinasabi ni Apostol Juan na lumitaw na ang maraming espiritu. Ang maraming Antikristo pala ay kasama po tayo doon. Tayo po ay Antikristo rin, mga kapatid. Hindi po ba? Bakit po? Dahil po tayo mga makasalanan eh. Matigas ang ulo. Ayaw sumunod sa kanyang salita. Ayan po. Pero meron pong darating na dakilang Antikristo. Yan po ay malapit na siyang magpakilala. Pagka nayari na po ang third temple na ngayon po ay pinagbabalagan ng gawin ng Israel, ang third temple na kung saan ang Antikristo po ang mauupo doon. Magsasalita siya ng blasphemies against authority. Si God po yun. Kanya pong pupurihin ang kanyang sarili at kanya pong babastusin niya ang ating Panginoon Diyos. Ayan po. Pero mag-ingat po kayo sa Antikristo.
Dahil pagka nangyari po siya na ipinahayag na niya kanyang sarili, ay pasasamba niya sa inyo ang kanyang larawan. Hindi ko po alam kung literal yung larawan ito o siya na yun. Ano po? Kasi sabi nga po, bibigyan ng buhay ng halimaw ang larawan. Ganun pa man po, huwag na nga po kayong nag-ingat po kayo. Pag-ingatan niyo yung kaluluwa. Huwag po kayong gagawing sumamba doon. Kasi po, ay pagka kayo sumamba doon, pagdating po ng one day judgment, ay baka hindi po maganda ang kasapitan ng inyong kaluluwa. Magkakaroon po kasi ng purging purging of the saints, the holies, the prophets, the followers, and the faithfuls po. Ayan. Kaya sabi po ng Diyos, pumunta kayo sa bundok, magtago kayo sa mga siwang ng bato. Yung pong mga siwang ng bato ay kuweba po yun. Patuloy po tayo dito sa 19. Sila ay lumabas sa atin, ngunit sila ay hindi sa atin. Sapagkat kung sila ay kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. So 20 po, ngunit kayo pinahiran ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Patuloy po dito tayo muna sa tuloy na po natin dito. Sino ang sinungaling? Kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Ang sino man nagkakaila sa Anak ay hindi sumasakanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasakanya rin ang Ama. Manatili sa inyo ang inyong narinig, buhat ng pasimula. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo, buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa Anak at sa Ama. Ayan po. At sa 25 po, at ito ang pangako ng kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ayan po pala, meron po palang pangako ang ating Panginoon Diyos. Buhay na walang hanggan. Dito po muna tayo sa chapter 4, kung saan ay subukin ang mga espiritu. Ito pong mga espiritu na binabanggit ni Apostol Juan ay ito po yung mga propeta o mga ngaral ng mga bulaang mga ngaral. Yan po. Sa chapter 4 po, verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan, ayan po, ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ayan. Ang espiritu po sa binabanggit dito ay ito nga po mga ngaral. Kaya nga po akin pong kayo ay winawarningan sa mga kinaaniban ninyo, organisasyon, ay suriin po ninyo sila. Kung sila po ay may agenda na magligtas ng kaluluwa. Pero ang agenda po nila sa aking pansariling pangunawa ay ang inyo lang tithes. Nakita po ninyo pagkayayaman ng mga bulaang mga ngaral na ito na nagpapanggap ng maka sa Diyos. So verse 2 po, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat Espiritong hindi pinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos.
Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila, sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya tungkol sa sanlibutan ang kanilang sinasabi, at pinapakinggan sila ng sanlibutan. Ito niyo po. Sila'y sa sanlibutan at ang kanilang sinasabi sa sanlibutan. Ito nga po yung mga bagay na ninanais na makuha sa inyo. Ayan po. Sa verse 6 po, ito po ang sabi ni Apostol Juan, kami ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin. At ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Espiritu po ng katotohanan ay Panginoon Jesucristo at ang espiritu ng kamalian si Satanas po yun. Ayan po. Dito po sa chapter 3 verse 1, patuloy mo po muna tayo hanggang 4. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos. At tayo ganyan, dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalaman natin na kung siya ay mahayag, kayo ay magiging katulad niya, sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay nagdilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Yan po. Kung pinahayag niyo po sa laman ang Panginoong Jesucristo, ay hindi kayo madadaya na sanlibutan. Makikita po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang siya. Yun nga po, may pangako siya na buhay na walang hanggan. At ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Ayan po. Sino po sa inyo ang gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi po ba lahat tayo? Ngayon, kung ating nga pong susuriin ang ating pananampalataya, inyo pong suriin kung ito ay tama. Kasi po, karamihan po sa inyo ay may mga rebulto pang ginagamit. Tumakas po kayo sa mga rebulto na yan. Karumal-dumal po yan. Diyos-Diyosan po yan. Ayaw po ng Panginoon Diyos dyan. Dahil ang Diyos po ay Diyos na mapanibukuin. Seloso siya. Ang gusto niya, ikaw ay para sa Kanya lang. Dahil tayo po ay nilalang lang niya. Ano po? Babasahin ko po yung sinabi niya ng Panginoong Jesucristo kay San Juan dito po sa Apokalipsis, no? So, verse 21, chapter 21 po, verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayan po. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ayan po ang kasasapitan, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mangilabot po kayo, matakot kayo sa kasasapitan ng inyong kaluluwa. Kayo lamang po makapagliligtas sa inyong kaluluwa. Ayan po.
Sa verse 8 po ng chapter 3 po, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Ayan po. Narinig po ninyo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Dahil dito, naihayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Sa verse 10 po, sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ayan po. Kung kayo po ay makasalanan, siyempre hindi kayo sa Diyos. Ano po? Pero makuha nyo po sana kayo ay pagsisi po, magpabautismo, balik loob sa ating Panginoon Diyos. Siya lamang po ang tanging maglalapat sa atin ng kaligtasan. Siya po. Dito po sa verse 8, chapter 5 po ng Juan, ang unang Juan. Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo at ang tatlo ay nagkakaisa. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, higit na dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos na siya'y nagpapatotoo tungkol sa kanyang anak. Ayan po. Kasi po kaya ganito na lang paliwanag ng mga apostol ay ang tao nga po ay lubang matigas ang ulo. Ayaw nilang manampalataya. Yun po. So verse 13 po na chapter 5 pa rin po ng unang Juan, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ito ang ating kapanatagan sa verse 14 po. Sa Kanya, na kung tayo humingi na anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Ayan po. Humiling po tayo ng kahit anong bagay na ayon sa Kanyang kalooban, papakinggan niya po tayo. Provided nga po na huwag kayong gagamit ng rebulto. Ayaw niya po. Huwag din po kayong gagamit ng rosaryo. Yan po ay panalangin pa ulit-ulit. Yan. Kung saan, hindi naman po itinuro yan ng mga apostol. Lalo hindi po iniaral ng Panginoon Diyos yan. Ang Panginoong Jesucristo, hallelujah, glory to God, pinupuri at pinasasalamatan kita, O Diyos. Ikaw po lamang ang aming tagapagligtas. Amen. So verse 20 po, chapter 5 pa rin ng unang Juan, patuloy po hanggang 21. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos. Ayan po. At binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa Kanya na totoo, sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan po ang pangako ng Diyos. At meron pa rin po siyang babala. Si Apostol Juan, mga munting anak, sa verse 21 po ng chapter 5 ng unang Juan, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ayan po. Yan po ang aking paulit-ulit na binabanggit sa inyo, mga kapatid. Dito po sa ikalawang sulat ni Juan, sa chapter 1 po, verse 7, maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan. Yaw mga hindi kumikilala ni Jesucristo ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at ang Antikristo. Ito rin po ang aking sinasabi sa inyo. Ito po ang sabi ni Apostol Juan, verse 8,
ingatan ninyo ang inyong sarili. Ang ibig po sabihin ng inyong sarili, mga kapatid, ay ito ang inyong kaluluwa, upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran, kundi upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. Ang gantimpala nga po, mga kapatid, ay ang buhay na walang hanggan. Dito, dumako po tayo sa Apokalipsis, mga kapatid. Sa chapter 3 po, verse 2 to 3. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira ang malapit ng mamatay, sapagkat hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Ito po ang pinagigising tayo. Gumising ka. Ang kalahatan po yung hindi na isa. Palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Ito po yung sinasabing malapit ng mamatay ang inyo pong pananampalataya. Keep your faith burning through prayers po. Through repentance. Through pagdilingkod sa Diyos. Yan po. Sa verse 3 po, kaya't alalahanin mo kung paano mo ito na tinanggap at narinig. Tuparin mo ito at magsisi ka. Ayan po. Madiin na po yung sinasabi magsisi ka. Kaya't kung hindi ka gigising, darating ako gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Siya po yung ako. Itong parable niyang po, mga kapatid, ay itong gaya ng magnanakaw, ito po ay pagkabinawi na niya ang ating buhay. Sa anumang nga pong kaparaanan, sakuna, bigla ang pagkamatay, o basta po sa anumang kaparaanan, dumating na sa inyo ang Panginoong Jesucristo, hindi mo alam kung anong oras o araw siya darating sa iyo. Yan po. Sa verse 10 po, ng Apokalipsis pa rin po na chapter 3, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig. Kung pagsubok ay, ito po yung kapighatian, upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw na iyong korona. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo na aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa roon, at susulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bumababa buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ayan po. Makinig po ang may pandinig. Ayan po. Meron po, ilang beses po sinasabi ng Panginoong Jesucristo na meron siyang laang gantimpala po sa atin. Kung ikaw po ay mananampalataya at kung ikaw po ay kalilimutan mo na ang kasalanan. Dito ba sa verse 20 ng chapter 3 pa rin po. Makinig ka. Ayan po. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung di rin ginasino man na aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya
at siya'y kasalo ko. Kung po sinasabing siya'y tumutuktok, ito po, kayong mga banal na salita, na aking pinapahayag sa inyo na naririnig ninyo. Ano po? Kumakatok na siya po sa atin, sa inyo. Kaya nga po, kung diringgin ninyo, kung diringgin na sino man ang aking tinig, ito po ang tinig niya Ito kanyang mga salita, ito pong Biblia. Pagbuksan niyo po siya, siya ay mananahan sa inyo. Ang pinto po ng ating kaluluwa ay ang ating puso. Ano po? At buksan ang pinto. Ayan po. Buksan mo ang pinto. Ayan po. Ang pinto nga po ay ang ating puso. Kaya nga po, ang sabi pa niya po rin sa 21, ang magtagumpay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa aking trono. Okay. Narinig po ninyo. Katabi ninyo sa kanyang trono ang Panginoong Kristo. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang trono. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ayan po. Napakasarap po, no? Makatabi ninyo yung Panginoong Kristo. Akin pong bukas, akin po re-refresh itong buong Apokalipsis. Ito nga po, pagka dumating na po ang mga kapighatian, ito po ang babala ng ating Panginoon Diyos, Panginoong Kristo. Sa Apokalipsis po, chapter 6, verse 17. Ito po rin akin laging binabanggit sa inyo. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapot, at sino ang makakatagal? Yan po ay pagka tayo ay dumaranas na ng kanyang parusang kapighatian Yan po. At ito pong iniaaral ng iba na mauuna raw ang rapture na sinasabi nila ay hindi po totoo yan. Na mauna. Ang una po talaga tribulation. There is no such thing as rapture po sa Bible, kundi body snatching po. Agawin tayo patungo sa alapaap. Hindi po sinabi patungo sa langit. Dahil lahat po ay subjected pa sa one-day judgment kung saan po tayo nararapat dalhin ang ating mga ginawa dito sa lupa. Kung tayo dadalhin sa buhay na walang hanggan o kamatayang walang hanggan. Kamatayang walang hanggan po, yan yung parusa po. Ayan. Di po ba? At ito po, ang parable na ito ng Panginoong Kristo na pinasulat niya kay Apostol Juan ay aking papaliwanag sa inyo. Pero babasahin ko po muna sa verse 11 ng chapter 10. At sinabi nila sa akin, si Apostol Juan po, nagsasabi, kailangan muli kang magpahayag ng propesiya tungkol sa maraming mga bayan at mga bansa, mga wika at mga hari. Ayan. Paano pong mangyayari nito? Hindi na po natin malaman kung nasaan si Apostol Juan nung isinulat niya po ito. Ito pong sinasabing muli kang magpahayag ng propesiya ay kami po yun na nagbabasa ng propesiya ng Diyos. Kaya nga po ipinahayag po sa inyo sa maraming mga bayan, bansa, wika at hari. Ayan po. Sinasabuhay lang po namin, i-aminin ko po namin kasi para nga po matupad ang propesiyang ito. Pero,
beware po do sa mga kinakalakal ang salita ng Diyos. Beware po kayo. Mag-ingat po kayo. Kasi po, pagka kayo nasilo niyan at nagkaroon ng husgahan, baka masama kayo mapunta sa ilalim. Yun po. Kinakailangan niya pong pagtitiis. Ito po ay sinasabi ng Apokalipsis tungkol sa Antikristo sa larawan niya na bibigyang buhay na ipasasamba sa mga tao. So, sa verse 15 po, chapter 13, 13 ng Apokalipsis. At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw, upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Sino po yung pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan? Ito po yung dragon, si Satanas. Kaya nga po sinasabi ko kanina, may purging po. At may papatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Sino po ito mga hindi sumasamba? Ito nga po yung prophets, believers, faithfuls, followers ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po sabi, ay pupunta sa bundok, magtago sa siwang ng mga bato. Sa kuweba po yun. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, sa 16 po ito ng verse 30, chapter 13, ang mayayaman at ang mga duka, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kamay o sa noo, upang walang sino mang makapagbili o makabili maliban ang may tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Ngayon po, nangyayari na po yun, yung cashless society na tinatawag. Kailangan dito ang karunungan. Verse 18 po, chapter 13. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. 666 tao po ito. Pero, paano po mabibilang ang bilang ng halimaw? Ay, parable po ito natin Panginoon Diyos. Sana po maipaunawa sa akin kung ano po itong parable niyang ito. Bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang akin po kasing bilang daw po ng isang tao. Ang akin po kasing palagay, itong Antikristo na pang 666, magbuhat pa po siguro ng pasimula. Siguro, noong ginawa ang sanlibutan. Kung susuriin niya po ang Biblia, paano po natin mabibilang ang mga naging Antikristo. Ang anti-God po noon na dalawa, tatlo, apat na ang aking nasa isip. Unang-una, si Lucifer po na nag-rebelde kay God. Pangalawa, nung tinukso niya si Eva. Di po ba? Nagkasala na po ang tao. Tinukso ni Eva si Adan na kanyang asawa. Tatlo na po silang anti-God. Wala pa po kasing Kristo noon. At ang pang-apat po ay si Cain. Nung pinuksa niyang kapatid niyang si Abel. May apat na po. Tapos, kung bibilangin niya po,
yung pong 200 mga anghel na inutusan ni God na magmanman dito sa lupa. Nagpunta po yung 200 anghel dito, pero nung nakita nilang magaganda ang mga babaeng lupa, ginawa nilang asawa. Nagkapatong-patong na po ang kasalanan. Di po ba? Ngayon, kung ating nga pong ganun, kung ganun nga po ating pagbibilang, kasi ang utos po dito, ang ating Diyos, bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ilan na po ang aking nabilang? 204. Hindi po ba? Ngayon, sa 204, kung idadagdag pa po natin, kasi sinusuway nila ang utos ni God ay itong asawa ni Lot. Si Lot po, lalaki. Kung saan may dumating na mga anghel, binalaan si Lot at ang pamilya niya na umalis sa Sodom at Gomorrah. Dahil, gigibaid po ito, gugunawin ng Diyos. Dahil nga po, marami ng mga kasalanan nangyari. Yung pong babae na asawa ni Lot, kasi sabi po nung 2 anghel, in the course of raining of the fire, huwag lilingon. Ang ginawa po nito babae, lumingon, kaya siya po ay naging pillar of salt. Immediately, pinarusahan siya kagad ni God. Ayun po. Ay ilan na po? Hindi 205? Hirap pong bulangin, ano? 205. Si Lucifer, Eva, si Adan, si Lot. Saka yung 200 na angels. 205 doon sa asawa ni Lot, yung babae. Sino po yung 206? Ay kung sa mga hari naman po ay marami pa rin pagsalangsang na nangyari nun. Si Haring David po ay sumalangsang din kay God, pero naihihingi niya po ng tawad, pinatatawad naman siya. Yung anak niya si Haring Solomon, naging anti-God din po dahil sumalangsang din siya sa kagustuhan ni God. Ngayon po, here comes na bandage ang lahi ng Israel. No. Before po, nung sinilang, nandyan po si Abraham, anak niya si Isaac, at ang anak niya si Jacob. Si Jacob po, siya po ang ating ama ng 12 tribes of Israel. Kung saan po, nagkaroon siya ng anak na lalaki. No. Mali. Oo nga po, tama. No, si Jacob. Kasi po, si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Si Jacob po kasi, si Israel, ay nagkaroon ng kapatid na si Esau, kambal, na pinagpalit ang kanyang pagkapanganay sa isang platong pagkain. It turned out na si Esau naging anti-God din po. Di po ba? Ilan na yun? 207. Hayaan nyo po at pipilitin ko po mabilang ang bilang ng taong ito. Kung sino yung magka-eksakto sa 666. Ano po? Pero ayaw ko pong mag-ganon. Baka ako'y kastiguin ni God Nakakatakot po. Pero sa akin lang po yung mga binanggit ko sa inyo magmula kay Lucifer, pansarili ko lang po yun. Sana nga po maituro sa akin ni God kung sino o kung paano bibilangin ang bilang ng Antikristo. Ngayon po mga kapatid, tayo nga po ay nasa end times na ng ating buhay. Paano po tayo magkakaroon ng kaligtasan? Yan nga po,
pagbabalik loob sa Diyos, pagsisisi, pagpabautismo, paglilingkod sa Kanya. Yung paglilingkod, pananalangin po o konting tulong sa kapwa. Sa mga mahihirap, lalong-lalo na po yung mga babaeng balo, yung mga batang ulila. Kung ano man po ma-extend ninyong tulong, ay igawad po ninyo. Dahil pogi points ninyo kay God. Ano po? Pero bilang sa pagtulong po, ay huwag nyo naman po isusumbat pagka kayo halimbawa na o kaya ipagsasabi, ay tinulungan ko yan. Nawawala po yung holiness and sacredness ng salitang tulong. Hayaan nyo pong ang Diyos Ama ang magbayad sa inyo. Kita nyo po, parang lumalabas pa na ang Diyos Ama pa may utang sa atin. Hindi po ba? Ngayon, nasa end times nga po tayo. Nandyan na po yung digmaan na kung saan po nagbabantan lumaki. Pinalalala po ng Russia ang kanyang digmaan. Pero sa akin pong kalooban, lalala po yan. Kakalat ang kakalat, kakalat ang kakalat. Kita nyo po, digmaan pala sa Ukraine, Russia. Lupog na economy ng buong mundo. Scarcity of food will start soon. Ayan po, pansinin po ninyo sa mga grocery stores. May mga bakante na po mga shelves. Ayan po. Ibig po sabihin, ay hindi na po nakakapag-manufacture. Yung mga food manufacturing company or corporation. Kasi po, nagbabanta nga po malawakan drought o tagtuyot. Ngayon po, ang Euphrates River ay dried up na po. Nasa Bible po yan na inuutos sa ika-6 na mangkok na ibuhos sa Euphrates River ang galit ng Diyos. Ano po? Kung saan matutuyo yan. Ay, natuyo na nga po. Naganap na po ang prophecy na itong Euphrates River na pinagtuyuan ay dadaanan ng mga hari galing sa silangan. Hindi po natin alam kung saan papunta. Sa nakasaad po, dadaanan ng mga hari. Ito po mga hari, siguro mga presidente o ano, basta po ganun, no? Kaya nga po inihimo ko kayo na kayo manalangin tayo. Ulit-ulit po tayo humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Humingi tayo tuloy-tuloy ng tawad sa mga pinagkasalahan sa Diyos. Ayan po. Matuto po tayo humingi ng tawad, magpabautismo, magbalik loob kay God. Ayan po lamang susi natin. Siya po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama sa pamamagitan niya. Yun po ay yung mga panalangin natin. Idaan niyo po sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Sabi nga niya, ano man na inyong hilingin ninyo sa aking Ama, Panginoon Jesucristo po ng salita, hilingin ninyo sa pamamagitan ko. Siya po yun, Panginoon Jesucristo. Kita niyo po. Kasi yung iba po lumalampas dumire-diretso sa Diyos Ama. Paano na po yung utos sa Panginoon Jesucristo? Siya po ang nagpakasakit sa atin. O, hindi po ba? Ay, sana nga po, ay gano'n natin gawin. At nasa kay bubuti po natin ito, mga kapatid. Sa kasasalba ng ating kaluluwa, hindi ng ating katawan lupa. Kung saan po itong ating katawan lupa ay papunta sa pagkasira. Ayun po. Paalala lang po uli, huwag nyo pong sasaktan, dudumihan ang inyong katawan. Yan po ang pagtatato
Ikaw kung saan-saan. Ikaw kung saan-saan. Sinasaktan po ninyo yung sarili ninyo. Binigyan kayo magandang balat ng Diyos, mahalin ninyo. Ano po? Kasi po itong ating katawang ito ay hiram lang po natin. Dahil ito ay templo ni God. Pati po ang ating hininga, hiram lang. Lahat po ng bagay dito sa mundo, wala po tayo madadala. Kanya lahat. Lahat. Sumasa kanya lahat. Lahat nga po. Sinilang tayong hubad. Aalis tayong hubad. Ayan po. Yung dito na lang po, mga kapatid, sana po ako ay nakapaghatid sa inyo ng magagandang mga balita. Galing po sa salita ng Diyos. Ang Panginoon Jesucristo po ang ating ilaw. At ang kanyang liwanag ay ito pong kanyang mga salita na kanya ipinasulat sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga hari, sa kanyang mga apostol. Babasahin na lang po natin, pahayag sa kapwa at tuparin. Yan po. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat ang may gawa ng langit at lupa. Manaming lahat sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang Hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kaluwalhatian, ang nag-iisang banal, ang maamo at mabagay namin Panginoon. Salamat po, O Diyos. Kami ay pinaunlakan mo na makasama ka sa pamamagitan ng mga banal na salita. Tinihiling po namin, O Diyos, na kami ay pahiramin mo na iyong katalinuhan at buksan mo ang aming kaisipan upang ganap namin maunawaan ang iyong mga salita na aking binabahagi sa iyong mga nilalang. Amen. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gaya na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakainin sa pang-araw-araw. Patawarin sa aming mga pagkakautang para ng pagpatawad sa nagkakautang sa amin. Ilayo mo po kami sa masama. Marapat na ikaw ay mahalin ng tapat, O Diyos. Luwalhatiin, pasalamatan, purihin sa iyong mga kadakilaan, biyayang ibinibigay mo sa amin. Ikaw na nabubuhay, magpakailang-kailang paman, ang makapangyarihan sa lahat, makapangyarihan Diyos. Amen. 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 Hanggang sa muli po, mga kapatid, pagpapala po at biyaya galing sa Diyos. Ang hatid niya sa ating lahat. God bless.